Guys, gabi na at matutulog na naman. Dahil linggo ng gabi ngayon, wala akong kasama ngayon sa bahay ko. Dahil Lunes at may pasok kinabukasan, hindi dito matutulog yung mga pamangkin ko. Kaya wala akong kasama matulog sa kwarto. Kaya nag-decide ako na for the first time matutulog ako mag-isa dito sa sala. Nagbasa nga pala ako ng mga tips o mga advice sa comment section. Dahil meron nga daw akong kasama dito sa bahay na hindi ko nakikita. Gumamit daw ako ng rock salt panglinis ng bahay. Dahil hindi ko alam kung ano yung rock salt, asin na lang. Maglagay din daw ako ng Mr. Muscle o Saunders panglinis ng bahay. Pero dahil wala din ako na itong panglinis na lang ng plato, ipampupulis ko daw kasi sa sahig to para mawala yung negative energy. Kung tatanungin niyo ako kung meron ba nagpapakita dito sa bahay ko, wala na namang nagpapakita at wala na rin naman nagpaparamdam. Tutulog naman talaga ako dito mag-isa. Pero yun nga lang dahil maraming beses nga ako binangungod sa kwarto. Tapos lagi puting babae pa yung nakikita ko. Eh ayun pa naman din yung dati nagpaparamdam dito nung nagpa-medium kami sa kwarto. Kaya simula no, hindi na ako nahiya matulog ng mama ko mag-isa dito. Hinahayaan niya na ako matulog pag may kasama. Inalis ko na nga din pala yung mga upuan dito sa tabi ko. Sinusunod ko lang pala yung utos ng iba. Madami din kasi nagsabi na wag daw maglalagay ng upuan sa tabi o sa harap pag matutulog. Eto nga tapos na ako magpunas ng sahig. Matutulog na ako kaya magsasarado na ako ng mga bintana. Mahirap na baka pasukin tayo ng lamok. Pero itong isang bintana ko hayaan ko na lang medyo nakabukas. Para kahit paano may pumasok na hangin kasi mainit ngayon. At saka meron naman yung screen kaya hindi tayo mapapasok ng mga lamok o kahit anong insekto. Meron nga din pala isang nagsabi, maglagay nga din daw pa ako ng asin at saka bawang sa bawat sulok ng bahay. Ang totoo niya, hindi ko alam kung para saan to. Pero wala naman siguro masama kung susubukan, di ba? Asin at bawang libre lang naman yun, nakikita lang naman yun sa bahay natin, kaya di sayang. Pagkatapos kong gawin lahat ng payo nila, eto nga, taglatag na ako ng higaan ko. Explain ko nga lang pala tong higaan ko, alam ko sigurado marami makaka-relate dito. Bale, itong pinagsasapin ko nga pala yung kumot na makapal. Tapos itong pump sa paa ko lang. Hindi kasi ako nakakatulog pag hindi ito yung pump ko sa paa. Kahit mahiga ako sa bato o sa lupa, basta itong pump ko na sa paa, makakatulog ako. Eto nga palang pwesto ko, nasa unan ko yung salamin. May mga nagsasabi din, wag daw tumapat sa salamin. Tingin ko okay lang naman kasi nasa ulo na naman at hindi ako kita. Ito naman sa harap ko yung TV. Kita din yung reflection ko pero malabo naman. Okay lang naman siguro yun, wala naman sigurong issue. Ang issue nga lang is namamahay ako. Kung alam nyo yung namamahay, ayun yung hirap ka matulog kapag lumipat ka ng pwestong higaan mo. Ako kasi sanay sa kwarto matulog. Kaya once na lumipat ako kahit dito sa bahay ko o sa sala, nahihirapan talaga ako matulog. Kahit nga minsan pag napunta ako Manila, nakikitulog ako sa girlfriend ko. Hirap na hirap ako matulog, inabot na ako na 2:00 bago makatulog. Kasi nga hindi ako sanay matulog sa iba. Tapos wala pa tong pump ko sa paa. Siguro masasabi nyo kaartihan to, ewan ko ba't ganun. Eto nga masyado pa maaga, 9:00 pa lang. Minsan mga 11 ako natutulog eh. Hindi ko nga pala kaya matulog kapag may ilaw. Kasi pa nasa pinakasala ko tatlong ilaw nakabukas. Kaya nga ito at papatayin ko na. Ako kasi yung tipo ng taong hindi makatulog kapag may ilaw. Dami ko issue sa pagtulog no. Kahit maglagay ako ng pangtaklob sa mata, hindi pa rin ako makatulog dahil ramdam ko yung ilaw. Alam na katawan ko yung may ilaw at wala. Sobrang sanay na sanay ako matulog mag-isa tapos sobrang dilim pa. Yung mga kapatid ko ay nang ganun eh. Ako gusto ko yun. Eto sa banyo lang yung bukas na ilaw pero ganito na kagad kaliwanag. Eto nga at matutulog na ako. Biglang pumasok si Boy Ubo. Sinabihan pala siya ni mama na samahan daw ako dito matulog. Masaya naman ako na sinamahan ako dito ng Boy Ubo pero sana wag niya akong iwan. Kaya ayan sobrang saya ko. At napatay ko na lahat ng ilaw. Komportable na ako dahil sobrang dilim. Hindi ako matatakot, hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano dahil alam ko may kasama ako. Yun nga lang hangga't hindi ako nagsiselfone, hindi ako agad-agad inaan. Minsan kasi nakakaramdam lang ako ng antok kapag nagsiselfone. Kaya ito bago matulog, ito muna yung mga ganun. Alas lang kami nagsiselfone ni Boy Ubo buong magdamag. So ayun lang 30 minutes pa lang ako naka-timeless sa pagtulog namin. Sobrang uminit agad tong cellphone. Kaya naman kaysa mag-vlog muna. Hangga't kasama ko pa si Boy Ubo, matutulog na muna ako. Magbibideo na ulit siguro ako pag gising ko na. So ayun, fast forward, nakatulog nga pala ako ng alas 10. Nagising ako ng 12:35, wala na si Boy Ubo. Kaya ito wala tuloy akong choice, nagbukas ulit ako ng ilaw. Madami din kasi nagsabi na dapat bukas ang ilaw kapag matutulog ka mag-isa. Kaya nga lang dahil sa ilaw, hirap ako makatulog. Alas 12, tumawag ang girlfriend ko sa akin na si Giselle. Panggabi kasi ang uwi niya eh. Eto, pinatay ko muna ang ilaw. Nakikita niya ako kaya hindi ako masyadong natatakot. Kasi syempre pagod na rin siya. Kung na pa siya makatulog sa akin. Kaya syempre i-off na yung call. So ayun, hindi ko rin talaga kaya matulog na may ilaw. Kaya ending, eto, nalipat ako sa kabilang bahay. Dito ako matutulog sa kwarto ng kapatid ko. Dito ma-off ko ang ilaw kahit sobrang dilim, kayang-kaya ko matulog. Kaya ayan, kahit sobrang dilim, pero alam ko may kasama ako, kaya makakatulog ako. Daming kartehan no. Siya, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!